Katuwang na rin ang pamahalaan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa kampanya kontra insurgency sa bansa. Kaugnay niyan, tiniyak naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalaan na tulungan ang mga lugar na naideklara ng clear mula sa insurgency. Si Rod Lagusad sa report. Rise and shine, Rod. Kasama ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP at nasa 11 ahensya ng gobyerno sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ang CBCP na mula sa religious sector ang isa sa dalawang pribadong sektor na kasama rito. So with them on our side, it would be a lot easier for us to disseminate, to cascade the information, the good news of the government, to those living in far-flung areas, and considering the trust, confidence, and respect that the general populace have for those in the religious sector. Bukod pa rito, ang isa pa ay magmumula naman sa business sector. Sa isinagawang ikalawang Executive Committee meeting na personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama rin ang DICT, DOLE, DOTR, DOT, DOE, DTI, DSUD, DFA, DNR, DOH at DMW. Kaugnay ng karagdagang mga ahensya, ipinaliwanag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan kahit na idineklarang clear na ang isang lugar mula sa insurgency. Kahit na wala na ang mga armed group dyan, gusto natin tuloy-tuloy because we want to spur economic development in those areas and provide livelihood programs to the citizen of these barangays who have been neglected for many years. We are not just uplifting the lives of these people in the countryside, but rather building a permanent peace and sustainable development in these areas. Ayon pa sa kalihim, ang pagkakaroon ng Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS na siyang magsisilbing kinatawan ng Pangulo sa mga reyon ay para sa convergence o pagsasama-sama ng mga tulong at matiyak na ito ay makakarating sa mga lugar na nangangailangan. Binigyang diin niya na dahil dito maiiwasan na magkaroon ng recovery program ang makakaliwang grupo. Anya sa ilalim ng kasalukuyang programa, mas marami ang sumusuko o nagbabalik loob sa gobyerno. So what we can see in the term of President Ferdinand R. Marcos Jr., finally matatapos natin itong local armed communist conflict, and from there, puro developments ang ating itataguyod at isisiguraduhin natin yung delivery ng services. Oras na kumonti ang bilang ng mga kasama dito ay hindi na ito makakapanggulo muli. At mula dito, mas maitutuunan ng AFP ang pansin sa external threats dahil sa iba't ibang geopolitical issues. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., noong 2019 nasa 89 guerrilla fronts ang nasa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan ang isang guerrilla front ay binubuo ng nasa 50 hanggang 100 na mga barangay. Prior to EO 70, on the average, 2, 1, and sometimes in a year, wala pang guerrilla fronts na dismantle. No? But for the past 4 years, we were able to dismantle through our whole of government approach, whole of nation participation. We were able to dismantle a total of 69 guerrilla fronts. Sa natitirang 20, isa na lang dito ang active na nasa Northern Samar habang ang iba ay may hina na. Kasama rin sa napag-usapan ang pagkakaroon ng pagbabago sa halfway houses ng mga dating rebelde na ginagamit para sa reintegration ng mga ito sa lipunan na tatawagin ng Unity Peace and Development Center. Dito na rin aasikasuhin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at implementasyon ng Task Force Balikloob Program. Sakali namang mapasan na ang proclamation para sa amnesty, magsisilbi din ito bilang processing centers. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.